Pilipinas, nagpapagaling na po sa ngayon ang ilang sundalo na mga nasugatan sa nangyaring pagsabog po ito sa Marawi City nitong nakalipas na Martes. Ayon po kay Corporal Joselito Galientes, isa sa mga sundalong nasugatan dyan sa naturang pagsabog, nais na niyang makabalik sa serbisyo. Ito hindi para gumante, kundi para tiyaking tapos na po ang kaguluhan at takot na binibigay ng mga grupong nagnanais guluhin ang katahimikan ng ating bansa. Pakinggan natin ang report na ito mula sa aming kasamang si George Mandola. Nais ni Corporal Joselito Galientes na agad makabalik sa serbisyo. Sabi nito, kahit saan pa siya i-assign ng Philippine Army, handa siya hindi upang makaganti, kundi para matiyak na matapos na ang pagdadala ng takot ng mga grupong nagnanais guluhin ang katahimikan ng bansa. 27 taong gulang pa lang si Galientes, wala pang pamilya, 6 na taon pa lang sa serbisyo. Kaya daw siya nagsundalo para maging tagapamayapa bago pa man lang siya magkapamilya. Isa si Galientes sa 11 sundalong nasugatan ng masabugan ng improvised explosive device sa Marawi City noong bisperas ng pagbisita doon ng Pangulong Duterte. Kwento ni Galientes, habang binabaybay nila ang highway ng Marawi, biglang sumabog ang IED sa kanang bahagi ng kalsada. Sa sobrang lakas nito, lahat ng 11 sakay ng unang sasakyan ay nasugatan. Kita naman sa mukha ni Galientes nang datnan namin itong nagpapagaling sa Polymedic Medical Plaza sa Cagayan de Oro City. Nangingilid ang luha nito nang malamang may ibang balita na kumakalat na hindi daw totoo ang pakikipagpalitan nila ng putok sa mga posibleng nagtanim ng bomba. Sir, pagputok sir, diretso ako sir. Kala ko sir, patay na ako sir, kasi yung marami mang dugo dito nakakuhan sa akin. Kasi sa ulo mo yung kuhan ko. Tama ko, tapos nakasalita pa ako, sabi ko sa sarili ko na buhay pa ako kasi nakasalita pa ako sir. Tapos gusto ko magkuhan sir, maganti sir, kasi sabi nila sir, ambos, manakrinig ko ang ambos, sabi ambos. Hindi ko na makuhan yung binti ko sir, kasi kala ko na tamaan din yung binti ko sir. Tapos hindi ako naka-respond doon sir. Pero ano lang tama sa'yo? Sa ulo lang? Ano sir? Ano yung tumama sa'yo? Sir? Ano yung tumama sa'yo? Yung maliit lang splinter sir. Splinter nung IED? Yes sir. Okay. After nun, nakaganti pa kayo? Yung kuhan sir, yung sa hulihan sir. Kasi doon ang first vehicle sir, wala na kami nagaganti doon kasi kuhan kami doon, pin down kami lahat doon sir. First vehicle, yung kasama mo yung mga PSG? Yes sir. Yung official sir, si Captain Samoras. Pero, hindi nyo, nung papunta kayo doon, talagang smooth lang, hindi nyo alam na may mga itinanim na IED sa paligid? Wala sir, kasi palagi naman kami nagdaan doon sir. Yung una nang kinuha namin sir, yung taga SRC yun, third SRC sir. Itong pagka-pukas, PSG na naman. Kasi lahat ng araw may lakad kami kasi yung papel namin doon sa sa brigade escort lang yung namin. Ang sinasabi mo sir is parang nagkaroon ng enkwentro after nang pumutok yung IED? Yes sir. After ng Narinig ko doon sir. Oo. Kasi gusto ko din na magkanti sir, kasi hindi ko na makuha yung katawan ko sir, kasi kita ko yung lakas ng nag-agos ng dugo sir. Tapos yung katawan ko sir parang hindi na sir. At parang pinalalabas sila na ambush me raw yung nangyari sa inyo. Anong masasabi mo doon? Hindi yung totoo sir. Kami ang nandun sir, kami dapat ang kuhan. Nalulungkot ka ba na sa kabila ng mga nangyari sa inyo ganyan na pinalalabas? Hindi namin alam. Nalungkot talaga sir. Kahit kahit 1 milyon sir, ganito ako, ayaw ko sir. Sa inyo yun? Talaga sir, yung kuhan sir. Ano? Kasi sa utak, sa ulo may yung tama ko sir. Tapos pag hindi ako naka-helmet sir, patay na talaga ako sir. Anong iniisip mo? Pag naka-deploy ka ulit, anong iniisip mo? Gusto mo pa bang bumalik sa lugar na yon? Gusto pa rin sir, kasi trabaho naman talaga sir. Kabilang sa mga sugatan ng 7 sundalo na nakadetail sa Presidential Security Group na sina Captain Reynaldo Zamora, Corporal Vincent Paniza, Corporal Rodel Genova, Corporal Edward De Leon, Private First Class James Gonzales, Staff Sergeant Rene Damaso at Sergeant Jesus Garcia. Gayon rin ang 4 na sundalong nakadetail din sa Marawi Presidential Visit na sina Corporal Joselito Galientes, Private First Class Fernando Corpus, Staff Sergeant Eufrosino Payumo at Sergeant Eric Ubalde.
Tinangka din naming kunan ng pahayag naman ng isa pang sugatan na nagpapagaling sa Camp Evangelista Station Hospital sa Cagayan de Oro na si Staff Sergeant Rene Damaso. Nakausap ng inyong lingkod si Damaso na may nakatanim pang shrapnel sa kanyang kanang torso. Subalit tumanggi na itong humarap pa sa kamera. Maliban sa dalawa, discharge na rin ang iba pang nasugatan sa insidente ng pag-atake sa mga miyembro ng Presidential Security Group. Kwento ng dalawa, nagpapatok din sila upang mapigilan ang mga hindi nakikitang kaaway na sugurin sila mula sa naunang pag-atake. Para sa PTV News, George Bandola.